Noong umaga ng Pebrero 6, 2019, isang pribadong eroplano ang nakatakdang lumipad mula West Virginia patungong Lynchburg, Virginia. Sakay sana nito si Michael Brandon Cochran, isang 38-year-old na ama ng dalawang anak. Para kay Michael, mahalaga ang biyaheng iyon dahil naniniwala siyang sa wakas ay makikita na niya ang perang matagal nang ipinapangako ng kanyang asawang si Natalie. Ayon dito, ang pera ay mula sa mga kontrata ng gobyerno at magsisilbing patunay na lehitimo ang kanilang negosyo. Ngunit hindi natuloy ang biyahe. Inansela ni Natalie ang flight sa mismong umagang iyon. Makalipas lamang ang ilang oras, natagpuan si Mikel na walang malay sa sahig ng kanilang kusina. Pagkalipas ng 5 araw, pumanaw siya. Sa una, inakala ng lahat na isa lamang itong malungkot na medikal na trahedya. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumabas ang isang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ipinanganak si Michael noong Disyembre 23, 1980, sa Beckley, West Virginia. Lumaki siya sa Raleigh County at kilala bilang isang masipag, mabait, at mapagmahal na tao. Bata pa lamang ay mahilig na siya sa sports. Naglaro siya ng baseball, basketball, at football, at naging mahusay pa sa powerlifting noong high school. Ang pag-eehersisyo at pagpapanatiling malusog ng katawan ay naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa edad na 17, nakilala niya si Natalie Jessup sa isang sporting goods store. Pareho silang nag-aral sa West Virginia University, kung saan kumuha si Michael ng information technology at si Natalie naman ay pharmacy. Hindi nagtagal ay nagpakasal sila at bumuo ng pamilya. Nagkaroon sila ng 2 anak na sina Nicole at Ashton. Habang nagtatrabaho si Michael sa larangan ng information technology, naging lisensyadong pharmacist naman si Natalie. Dahil sa kanyang propesyon, mataas ang tiwala ng komunidad sa kanya. Para sa mga nakakakilala kay Michael, mas kilala siya bilang isang mapagmahal na ama at volunteer coach ng football at baseball. Marami ang humahanga sa kanya dahil hindi lamang niya inaalagaan ang sarili niyang mga anak, kundi pati ang ibang kabataang nangangailangan ng gabay. Sa loob ng halos 2 dekada, tila maayos at masaya ang kanilang buhay. Ngunit noong 2017, nagsimula ang pagbabagong tuluyang sisira sa kanilang pamilya. Taong 2017, nang maging bahagi sina Michael at Natalie ng Tactical Solutions Group o TSG. Ayon sa mga ipinapakita ng kumpanya, isa itong government contractor na may mga kontrata sa United States Department of Defense. May isa pa silang kumpanyang konektado rito na tinatawag na Technology Management Solutions. Habang dumarami ang perang pumapasok, naging marangya rin ang kanilang pamumuhay. Nakabili sila ng 3 bahay, mamahaling sasakyan, motorsiklo, at isang bihirang 1965 Shelby Cobra. Nakapagbakasyon pa sila sa Paris at Hawaii. Ngunit sa likod ng marangyang buhay na yon, ay unti-unti nang lumalaki ang problemang hindi na kayang itago. Pagsapit ng huling bahagi ng 2018, nagsimulang magtanong ang mga investor kung nasaan na ang ipinangakong kita. Kasabay nito, nagsimula na ring magduda si Michael. Napansin niyang hindi tugma ang halagang sinasabi ng mga investor sa perang ipinapaliwanag sa kanya ni Natalie. Hindi niya maintindihan kung bakit palaging may dahilan kung bakit naaantala ang pagdating ng malaking halaga ng pera. Sa kabila nito, hindi pa rin niya pinaghihinalaan ang kanyang asawa. Naniniwala siyang lehitimo ang negosyo at gusto lamang niyang malaman kung bakit hindi pa nila nakukuha ang perang matagal nang hinihintay. Upang mawala ang kanyang pagdududa, sinabi ni Natalie na kailangan nilang bumiyahe patungong Lynchburg upang makipagkita sa mga opisyal ng bangko at kunin ang perang konektado sa kanilang mga kontrata. Naniwala si Michael at labis siyang nasabik dahil inakala niyang iyon na ang araw na masasagot ang lahat ng kanyang mga tanong. Ngunit sa mismong araw ng kanilang pag-alis, biglang kinansela ni Natalie ang flight nang walang malinaw na paliwanag. Ilang oras lamang ang lumipas, wala nang malay si Michael sa loob ng kanilang bahay. Hindi pa alam ng sino man noon na ang nakanselang biyahe ang magiging isa sa pinakamahalagang detalye sa kasong yayanig sa buong West Virginia at magiging simula ng paghahanap ng katotohanan sa misteryosong pagkamatay ni Michael Cochran.
Noong tanghali ng Pebrero 6, 2019, bandang 12:21 p.m., nagpadala si Natalie Cochran ng mensahe sa contractor na si Jason Bowen at humingi ng tulong dahil hindi umano maganda ang kalagayan ni Michael. Pagdating ni Bowen sa bahay, nadatnan niyang nakahandusay si Michael sa sahig ng kusina at wala ng malay. Hiniling ni Natalie na tulungan siyang ilipat ito sa sofa upang mas maging komportable. Habang sinusubukan nilang gisingin si Michael, napansin ni Bowen na wala itong anumang reaksyon. Tinubukan pa niyang gawin ang sternum rub, isang paraan ng pagdiin ng mga buko sa dibdib upang magdulot ng matinding sakit at makita kung may tugon ng isang taong walang malay. Ngunit nanatiling hindi gumagalaw si Michael. Hindi nagtagal, ay dumating din ang physician assistant at malapit na kaibigan ng pamilya na si Stephanie Hamilton. Pagkakita pa lamang niya kay Michael, sinabi niyang seryoso ang sitwasyon at kailangan na itong dalhin agad sa ospital. Inalok pa niyang samahan sila upang matiyak na mabibigyan agad ng lunas si Michael. Ngunit ayon sa kanyang testimonya, tumanggi si Natalie at sinabing kailangan lamang umanong matulog ni Michael. Maya-maya pa ay dumating din ang kaibigan ni Michael na si Christopher Davis. Nang makita niya ang kalagayan nito, mariin din niyang iginiit na dapat nang tumawag ng ambulansya. Sa puntong iyon, 3 magkakaibang tao na ang nagsabing nangangailangan si Michael ng agarang atensyong medikal. Gayunpaman, hindi pa rin siya agad dinala sa ospital. Lumipas ang ilang oras bago tuluyang naihatid si Michael sa emergency room. Pagdating doon, agad na ikinagulat ng mga doktor ang resulta ng kanyang pagsusuri. Ang kanyang blood glucose level ay 21 lamang, isang antas na itinuturing na lubhang mapanganib at maaaring magdulot ng pagkawala ng malay, permanenteng pinsala sa utak at kamatayan. Dahil sa matagal na kakulangan ng glucose sa kanyang utak, nagkaroon siya ng cerebral edema o matinding pamamaga ng utak. Ayon sa mga doktor, kung mas maaga siyang nadala sa ospital, maaaring mas malaki pa sana ang tsansa niyang mabuhay. Ngunit sa oras na dumating siya sa ospital, malubha na ang pinsala at wala ng paraan upang maibalik ang kanyang kondisyon. Hindi na muling nagkamalay si Michael. Makalipas ang 5 araw, noong Pebrero 11, 2019, tuluyan siyang pumanaw sa edad na 38. Inilipat muna siya sa hospice care bago siya binawian ng buhay. Sa kanyang obituary, inalala siya bilang isang mapagmahal na ama, coach, at taong naglaan ng malaking bahagi ng kanyang buhay sa pagtuturo ng baseball sa mga kabataan. Hiniling pa ng pamilya na sa halip na bulaklak, magbigay na lamang ng donasyon sa Shady Spring Middle School Baseball Program bilang pag-alala sa kanyang pagmamahal sa sports. Sa panahong iyon, halos walang naghinalang may krimeng naganap. Para sa karamihan, isa lamang itong biglaang pagkamatay na dulot ng kakaibang kondisyon sa kalusugan. Ngunit habang nagluluksa ang pamilya, may ibang investigasyong unti-unting lumalalim. Patuloy na nagsampa ng reklamo ang mga investor na nawalan ng malaking halaga ng pera. Dahil dito nagsimula ang federal investigation laban sa negosyo ni Natalie. Noong Hunyo 2019, nagsagawa ng search warrant ang mga awtoridad sa bahay ng pamilya Cochran. Habang sinusuri ang mga gamit, nakakita sila ng insulin vial at iba pang medical supplies. Hindi pa ito sapat na ebidensya upang sabihing may kinalaman ito sa pagkamatay ni Michael. Ngunit maingat itong itinago at isinama sa kanilang investigasyon. Makalipas ang ilang buwan, formal na kinasuhan si Natalie ng wire fraud, bank fraud, bankruptcy fraud, at money laundering. Lumabas sa investigasyon na ang Tactical Solutions Group ay isa lamang malaking Ponzi scheme. Mahigit $2.5 million ang nakuha mula sa mga investor gamit ang mga pekeng kontrata, maling pangako, at mga dokumentong ginawa upang magmukhang lehitimo ang negosyo. Noong 2020, umamin si Natalie sa wire fraud at money laundering bilang bahagi ng plea agreement. Inutusan siyang magbayad ng halos $2.6 million bilang kabayaran sa mga biktima at isinuko ang ilan sa kanyang mga ari-arian, kabilang ang mga bahay, sasakyan, alahas, at ang sikat na 1965 Shelby Cobra. Noong Marso 2021, hinatulan siya ng mahigit 11 years na pagkakakulong sa federal prison. Para sa publiko,
Tila doon na nagtapos ang kwento. Ngunit para sa mga investigator, may isang tanong na hindi pa rin nawawala. Bakit namatay ang isang malusog na lalaking hindi naman diabetic dahil sa matinding pagbaba ng blood sugar? Habang patuloy nilang sinusuri ang mga medical records, testimonya ng mga saksi, at ebidensyang nakalap sa bahay, unti-unti nilang napagdugtong ang mga pangyayari. Ang insulin na natagpuan sa bahay, ang mga salaysay ng mga taong humiling na dalhin agad si Michael sa ospital, at ang katotohanang nagsisimula na itong magduda sa negosyo ay nagbigay sa kanila ng bagong direksyon. Noong Nobyembre 2021, habang nakakulong na si Natalie dahil sa financial fraud, formal siyang kinasuhan ng first-degree murder sa pagkamatay ng kanyang sariling asawa. Mula sa isang kasong pandaraya sa pera, nauwi ito sa isang mas mabigat na akusasyon na pinatay niya ang lalaking pinakamalapit sa katotohanan upang hindi mabunyag ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Noong Enero 2025, makalipas ang halos 6 na taon mula nang mamatay si Michael Cochran, nagsimula ang pinakahihintay na paglilitis laban kay Natalie Cochran sa Raleigh County Circuit Court. Ang pangunahing layunin ng prosekusyon ay patunayan na hindi aksidente ang pagkamatay ni Michael, kundi isang planadong pagpatay upang maitago ang milyon-milyong dolyar na Ponzi scheme na pinatatakbo ni Natalie. Isa sa pinakamahalagang ebidensya ng prosekusyon ay ang kalagayan ni Michael nang dalhin siya sa ospital. Ayon sa endocrinologist na si Dr. Diane Koger, ang blood glucose level na 21 ay napakababa at bihirang mangyari sa isang malusog na taong hindi diabetic. Ipinaliwanag niyang ang matagal na kakulangan ng glucose ang naging sanhi ng matinding pamamaga ng utak ni Michael, dahilan upang hindi na ito magkamalay. Mas naging matibay pa ang testimonya ng forensic pathologist na si Dr. Paul Uribe. Bagamat walang direktang ebidensyang insulin na natagpuan sa katawan ni Michael dahil matagal na itong nailibing bago isinagawa ang panibagong autopsy, sinabi niyang ang lahat ng medical findings ay iisa ang itinuturo. Si Michael ay malamang na naturukan ng insulin at ang kanyang pagkamatay ay isang homicide. Para sa kanya, wala nang ibang makatuwirang paliwanag sa matinding hypoglycemia na naranasan ni Michael. Nagpatotoo rin ang mga eksperto mula sa FBI. Natuklasan nilang ang insulin vial na nakuha sa bahay ng pamilya Cochran ay may bakas ng pagkakatusok sa rubber seal. Palatandaang nagamit ito. Lumabas din sa investigasyon na nagbigay si Natalie ng magkakaibang salaysay tungkol sa nangyari noong araw na mawala ng malay ang kanyang asawa. Sa isang pagkakataon ay sinabi niyang bigla itong bumagsak sa kusina, habang sa isa pang pahayag ay sinabi niyang natutulog muna ito sa sofa bago nawala ng malay. Iginiit din niyang si Michael mismo ang gumagamit ng insulin, ngunit walang ebidensyang nagpapatunay na diabetic ito o may medical na dahilan upang magturok ng insulin. Samantala, ibang direksyon naman ang tinahak ng depensa. Hindi nila itinanggi ang mga kasong may kaugnayan sa financial fraud, ngunit sinabi nilang hindi ito sapat upang patunayang mamamatay tao si Natalie. Sinubukan nilang ipakita na si Michael ay mahilig sa bodybuilding, umiinom ng maraming supplements at gumagamit umano ng anabolic steroids. Ayon sa kanila, maaaring may iba pang kondisyon sa kalusugan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Gayunpaman, hindi ito naging sapat upang mapaniwala ang hurado. Noong Enero 29, 2025, matapos ang wala pang 2 oras na pagdedeliberasyon, ibinaba ng hurado ang kanilang hatol. Guilty. Napatunayang nagkasala si Natalie Cochran sa kasong first-degree murder, ngunit hindi pa rito nagtapos ang proseso. Kinailangan ding magpasya ang hurado kung bibigyan ba siya ng mercy na magbibigay sa kanya ng pagkakataong maging kwalipikado sa parol balang araw. Sa emosyonal na bahagi ng paglilitis, humarap ang ina ni Natalie at nakiusap na bigyan ng habag ang kanyang anak. Nagsalita rin ang kanilang mga anak na sina Nicole at Ashton. Hiniling nilang isipin ng hurado ang magiging epekto ng desisyon sa kanilang pamilya. At umasa silang magkakaroon pa sila ng pagkakataong makasama ang kanilang ina sa hinaharap. Matapos ang isa pang maikling pagdedesisyon, muling bumalik ang hurado sa courtroom at ibinigay ang kanilang huling pasya. No mercy. Dahil dito hinatulan si Natalie Cochran ng habambuhay na pagkakabilanggo ng walang posibilidad ng parol.
Sinubukan pa ng kanyang mga abogado na humiling ng panibagong paglilitis at questionin ng ilang ebidensyang ginamit sa korte, ngunit ibinasura ng hukom ang kanilang mga mosyon at pinagtibay ang naging desisyon ng hurado. Sa huli, ang kaso ni Michael Cochran ay naging higit pa sa isang murder case. Isa rin itong kwento ng tiwala, panlilinlang, at kasakiman. Ang lalaking buong pusong naniwala sa kanyang asawa, ang siya ring naging pinakamalaking banta sa lihim na matagal nitong itinatago. At nang unti-unti nang lumalapit si Michael sa katotohanan, ayon sa naging pasya ng hukuman, pinili ni Natalie na patahimikin siya habang buhay. Matapos ang 6 na taong paghahanap ng kasagutan, natamo rin ng pamilya ni Michael ang hustisyang matagal nilang ipinaglaban. Bagamat hindi na maibabalik ang kanyang buhay, nagsilbing paalala ang kasong ito na maaaring maitago ang kasinungalingan sa loob ng maraming taon. Ngunit darating din ang panahong lalabas ang katotohanan at mananagot ang may sala.